Sa unang taon mo sa mundong ito, nagdagdag ka lang ng kaunting lakas. At kaya mo nang durugin ang bato sa isang suntok. Sa ikalawang taon, nagdagdag ka ulit ng lakas. Hindi ka na tinatablan ng mga espada at patalim. Kaya mo pang ang gawing bowl ang bakal ang isang kutsilyo gamit lang ang iyong mga kamay. Dahil sa kakayahang ito, nakakuha ka ng trabaho bilang isang konstabularyo sa bayan. At sumweldo mula sa gobyerno. Sa ikatlong taon, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Great Chin at ng Northern Lee. Pabuti na lang at wala kang pamilya o kamag-anak. Natakot ang gobyerno sa mga taong tulad mong walang pwedeng mawala. Natatakot silang baka tumakas ka. O baka mag-aklas ka, kaya hindi ka nila kinuha para sumali sa hukbo. Pero sa kasamaang palad, ang iyong hepe ay isinama sa digmaan. Bago siya umalis, namumula ang mga mata ng hepe. Ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Shu Qingran ay ipinagkatiwala niya sa iyo. Ang pag-alis na iyon ay naging isang pamamaalam magpakailanman. Sa ika-4 na taon, taglay ang 4 na puntos ng lakas. Sa mundo ng mga mortal, halos wala ka ng katapat. Nilusog ng mga bandido ang bayan. Mag-isa ka lang at may isang espada. Umatay ka ng mahigit 20 tao na parang namamasyal lang. Itinuring ka ng matandang alkalde ng bayan bilang kanyang kahalili. Itinuring ka ng mga tao bilang kanilang tagapagtanggol na Diyos. Ang tanging problema lang ay ang isa sa mga bandidong pinatay mo. May kapatid na lalaki na nagngangalang Yefeng. 2 taon na ang nakalipas, sinwerte siya ng husto. At nakapasok sa isang sekta ng mga immortal. Narinig ko na ang mga cultivator ay hindi nagpapalipas ng gabi para mag-higanti. Mabuti na lang, dahil bago pa lang siya sa sekta, wala pang 10 hanggang 20 taon. Ay hindi talaga siya makakababa. Nagbilang ka sa iyong mga daliri, at agad kang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng 20 taon, hindi pa sigurado kung sino ang papatay kanino. Sa ika-11 taon, ang 10 puntos ng lakas ay nagbigay daan sa iyo na lumikha ng vacuum sa isang suntok. Naramdaman mong may kakaiba sa iyong lakas, kaya sinubukan mong magdagdag ng 1 puntos sa swerte. Ang resulta, sa taong ito, nakakapulot ka ng pera habang naglalakad at nakakahuli ng isda kahit walang pain. Para kang sinapian ng isang anak ng tadhana. Sa ika-13 taon, 2 balita ang sabay na dumating. Ang masamang balita ay ang trahedya mula sa digmaan. Namatay sa labanan ng ama ni Shu Qingran. Humagulgol ng todo ang dalagita. Ang magandang balita naman, isang maestro mula sa sektang Shenshao ang bumaba ng bundok para kumuha ng mga disipulo. Sinasabing may isang taong may pambihirang kapalaran sa lugar na ito. Sa simula, akala mo ikaw ang tinutukoy niya. Pero lumabas na ang taong may pambihirang kapalaran ay si Shu Qingran pala. Ayaw sanang umalis ni Shu Qingran. Dahil matagal na niyang natuklasan ang sikreto mo nang walang hanggang kabataan. Upang makasama ka balang araw habang buhay. Sa huli ay pumayag siyang maging disipulo ng sekta. Ang tanging kondisyon niya ay ang isama ka. Subalit, malupit ang katotohanan. Sinuri muna ng maestro ang iyong likas na kakayahan. At 4 na salita lang ang binitawan niya. Isang mortal, walang kapalaran. Magiging pabigat ka lang daw kung dadalhin ka pabalik sa sekta. Tinanggihan ka, bilang kabayaran. Pinapili ka niya ng isang bagay. Hindi ka humingi ng makapangyarihang sandata. Nagtanong ka lang kung mayroon bang pamamaraan para ipagpalit ang haba ng buhay para sa kapangyarihan sa paglilinang. Ang tingin sa iyo ng maestro ay para kang isang tanga. Pero inihagis pa rin niya sa iyo ang isang aklat ng teknik ng paghinga ng pagong. At 2 paildores ng pagtatatag ng pundasyon. Nakasulat sa aklat na aabutin ng 300 taon para makabuo ng gininto angkor. 3,000 taon para maging isang makapangyarihang nilalang. 30,000 taon para maging isang malasanto. At 300,000 taon para maging walang kapantay sa buong mundo. Ang mas maganda pa, kaya nitong sunugin ang 3 beses ng iyong buhay. Kapalit ng 3 beses na bilis sa pagsasanay. Para bang sadyang ginawa ito para sa iyo. Ang inaabot ng iba ng 300 taon. Sa iyo ay 100 taon na lang. Mabilis na lumipas ang panahon. 10 taon na naman ang nakalipas. Nagretiro na ang matandang alkalde ng bayan. At ikaw ang naging bagong alkalde. Sa puntong ito, kahanga-hanga na ang iyong stats. Lakas, 20 puntos. Swerte, 6 na puntos. Isang pitas mo lang ng dahon o bulaklak ay nagiging sandata na. Kayang tumago sa batong bundok na 50 metro ang layo. Sa tulong ng iyong malakas na swerte. Ang turtle breathing technique ay umangat pa at naging great turtle breathing technique. Unti-unting kumalat ang iyong reputasyon. Hindi mabilang na mga manlalakbay sa mundo ng sining pandigma ang dumating dahil sa iyong kabantugan. Isang ulila na minasaker ang buong angkan. Isang henyo na iniwanan ng mapapangasawa. Isang inutil na wasak ang lahat ng Meridian. Sunod-sunod na mga tauhan na halatang halata ang itsura bilang mga bida. Lumuhad sa harap ng iyong tarangkahan para magmakaawang maging disipulo. Tinanggihan mo silang lahat. Anong kalokohan ito? Mga taong may daladalang karma at puot. Ang pagtanggap sa isa sa kanila ay sapat na para guluhin ang buong buhay mo. Ayaw umalis ng mga taong ito. Kaya nanirahan na lang sila sa bayan. Ang dating payapang bayan ng Gantang ay pilit nilang ginawang isang maliit na mundo ng mga mandirigma. Isang araw, may isang taong gustong subukan ang iyong kakayahan. Sinadya niyang pag-awayin ang mga gang sa iyong teritoryo. Kalmado kang nakaupo sa isang tea house. Hindi ka man lang tumayo. Isinawsaw mo lang ang iyong daliri sa isang patak ng tsaa. At pinitik ito. Ang patak ng tubig ay tumama na parang bala ng kanyan. Direktang pinatalsik ang naghamon ng ilang 10 metro. At winasak nito ang kalahati ng kalye. Namutla sa takot ang lahat. Nawala ang panganib. Pagkatapos, nagpakita ang utak sa likod ng lahat para humingi ng tawad. Iyon pala ay mga tauhan mula sa Shenwu Division ng Great Qin. Gusto kanilang hilingin na lumabas para iligtas ang bansa. Isa lang ang naging tanong mo. Wala na bang ibang immortal sa Great Qin? Dahil naaalala mo pa, noong kara-rating mo pa lang sa mundong ito, mismong mga mata mo ang nakakita sa isang immortal na bumaba mula sa langit.
Winasak ang isang buong lungsod sa isang hampas lang ng palad. Dahil nga rito, nagpasya kang manahimik na lang at palakasin ang iyong sarili. Paanong nangyaring wala na silang ibang maaasahan ngayon? Mayroon pa, ngunit matagal na siyang nagkulong para mag-ensayo ng malaliman. At hindi na nakikialam sa mga bagay-bagay sa mundo. Ang tanging maaasahan na lang ngayon, model. Ikaw na lang ang natitira. Nalaman mo mula sa kanya, na ang mundong ito ay sa katunayan, ang mundo lamang ng mga mortal. At ang tunay na mundo ng cultivation ay nasa mundo ng mga espiritu. Kung ang mga cultivator mula sa mundo ng mga espiritu ay pilit na bababa sa mundo ng mga mortal, ipigilan sila ng heavenly daw. Kaya't iilan lamang ang bumababa. Matapos itong marinig, bigla mong naunawaan ang lahat. Kasabay nito, medyo natuwa ka. Mukhang walang gaanong makapangyarihang nilalang sa mundong ito. Basta't magtatago ka lang ng ilang 10,000 taon. Magiging walang kapantay ka na sa mundo. Tungkol naman sa pagpapakita ngayon, mariin kang umiling. Sa huli, sa isang iglap, bigla ka na lang naglaho. Iba na ang bayad dyan. At saka, masyadong mapanganib. Matigas ang pagtanggi mong pumunta. Lumipas pa ang ilang araw. Sa bayan, nang walang anumang dahilan, may lumitaw na ilang tuyong bangkay na kaawa-awa ang kalagayan. Ang ganitong pangyayari ay naganap na rin ilang dekada na ang nakalipas. Natatandaan mo na si Taoist Master Ian ang humawak sa kasong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Taoist Master yun ay hindi na dumating. Sa huli, ang dumating ay ang kanyang bangkay at isang huling habilin. Nakasaad sa huling habilin, na ang salarin ay isang malaking ahas sa kalaliman ng kabundukan na malapit ng maging isang jaw. Nagpapalakas ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng tao. Tiningnan mo ang huling habilin, at tinanong ang mga nakikiusyosong mamamayan. Narinig niyo na ba ang kwento ng matandang lalaking naglipat ng bundok? Ako ang matandang lalaking iyon. Nang gabing iyon, mag-isa kang pumasok sa bundok. Hinarap ang bundok na hugis buntot ng ahas. Ikaw, na may 25 puntos ng lakas, ay dahan-daang itinaas ang iyong kanang kamao. Sa isang malakas na dagandong, umuho ang bundok at nabiyak ang lupa. Ang buong bundok ay nadurog sa isang suntok mo lamang. Sa gitna ng mga nagkalat na bato, isang higanting ahas na may habang ilang 10 metro ang nag-aagaw buhay. Umungol sa galit ang higanting ahas. 100 tao na lang ang kailangan ko para maging isang jaw. Sinira mo ang aking landas tungo sa immortalidad. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Pasensya na, hindi ako taga-mundong ito. Mahirap sabihing saklaw ako ng batas ng kalangitan dito. Pagkatapos, sa isa pang suntok, agad mong napatay ang demonyong ahas. Hindi inaasahan, sa tulong ng tadhana, nakakuha ka mula sa katawan ng ahas ng isang hibla ng enerhiya ng dragang baha. Natutunan mo ang paraan ng pag-atake mula sa malayo. Sa sandaling ito, tinansya mo ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Halos kapantay na ito ng ika-8 o ika-9 na antas ng paglilinang. Kinabukasan, natuklasan ng mga tao na ang malaking bundok ay bigla na lang naglaho. Lahat sila ay naghinala na ikaw ang may gawa. Kaya naman, binigyan ka nila ng palayaw na halos hindi matatalo. Bakit halos lang? Dahil hindi ka pa nila nakikitang lumaban sa isang tunay na immortal. Sa madaling salita, pagkatapos ng pangyayaring iyon, muling dinagsa ang bayan ng Gantang ng maraming martial artist na humahanga sa iyo. At ang bayan ng Gantang, dahil sa mga taong ito mula sa mundo ng sining pandigma, ay tuluyan ng pinalitan ng pangalan at naging maliit na mundo ng sining pandigma. Pero wala itong gaanong kinalaman sa iyo. Kahit gustuhin mong iwasan ng atensyon, hindi na maaari. Lumipas ang ilang dekada na naman ng iyong pag-iisa para magsanay. Nagbago na ang sitwasyon sa labas. Umakyat sa trono ang bagong emperador ng dakilang Qin. Bumagsak ang depensa sa mga hangganan. At ang maliit na mundo ng sining pandigma ay humarap na rin sa isang tunay na krisis. Walang iba kundi si Yefeng, na pumasok sa sekta ng mga immortal 30 taon na ang nakalipas. Nagbalik na siya. Sa loob ng 30 taon, nagbago ang kapalaran. Ang Yefeng ng nakaraan ay isa ng alagad ng sekta ng mga immortal. At nagbalik siya dahil nalaman niya ang sinapit ng kanyang kapatid sa maliit na mundo ng sining pandigma. Espesyal siyang pumarito para mag-higanti, lalo na matapos niyang gamitan ng dahas, para sindakan ang 4 na pinuno ng mga sekta sa maliit na mundo ng sining pandigma. At malaman pa na may nagtatago sa bayan na kayang wasakin ang mga bundok at hatiin ang mga ilog euro. Isang taong tulad mo na parang immortal. Agad na unawaan ni Yefeng. Malamang na ikaw ang pumatay sa kapatid niya. At para naman sa iyong lakas, hindi siya natatakot ni Katie Ting. Ang pagwasak ng mga bundok at paghati ng mga ilog ay kaya niya ring gawin. Kaya naman, napilitan ang mga miyembro ng 4 na pangunahing sekta na pumunta sa iyong tirahan. Para gisingin ka, at pagkatapos mong lumabas sa iyong pag-iisa, ang unang pakikipaglaban sa isang tunay na cultivator, ay malapit nang magsimula, pero nang malaman mo ito, hindi ka man lang nataranta. Tutal, may bisitang galing sa malayo. Siyempre, kailangan mo na siyang salubungin ng ilang suntok. Hindi pa naman huli para bugbugin muna siya bago paalisin. Lalo na't pagkatapos ng ilang dekada sa mundong ito, ang iyong mga puntos ng lakas ay umabot na sa 35. Ang lakas mo ay hindi na may kukumpara sa isang ordinaryong cultivator. Sa harap ng mayabang na si Yefeng na nakalutang sa ere. Kalmado lang ang iyong ekspresyon. Mayabang na nagtanong si Yefeng mula sa itaas. Ikaw ba ang pumatay sa walang kwenta kong kapatid? Magaling at pinatay mo siya. Lilipulin ko kayong lahat ng mga langgam. Para magkaroon ako ng mas matibay na dahilan. Masyadong matindi ang iyong pagnanasang pumatay. Hindi na nag-aksaya ng laway si Yefeng. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na hamampes ng espada.
Sa gitna ng mga takot na tingin ng lahat, inilahad mo lang ang iyong dalawang daliri, at parang wala lang na naipit ang lumilipad na espada. Pagkatapos, sa isang pitik ng iyong daliri, ang nakakatakot na puwersa ng ganting atake, ay direktang nagpatalsik kay Yefeng ng daan-daang metro. Ito na ba ang isang cultivator? Medyo nadismaya ka, halos mabaliw si Yefeng sa hiya at galit dahil sa sinabi mo. Inilabas niya ang kanyang mahiwagang sandata na nakaugnay sa kanyang buhay, na naging isang ulan ng mga espada sa kalangitan, na nagnanais na ganap kang durugin. Para harapin ang ataking ito, iwinasiwas mo lang ang iyong kamay. Isang gininto ang enerhiya ng dragon ang umungol at sumugod, at agad nitong dinurog ang lahat ng espada sa kalangitan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagiging cultivator. Mula sa malayo, pamitik ang iyong daliri, sumabog ang hangin, yumanig ang lupa, ang nakakatakot na alon ng enerhiya ay agad na pinasabog si Yefeng hanggang sa maging alikabok. Isang daliri na humahati sa ilog, winawasak ang bundok at pumapatay ng tao. At pagkatapos masaksihan kung paano mo agad na pinatay ang isang immortal gamit ang isang daliri, nangilabot ang lahat ng mga martial artist na naruroon. Nakatayo lang sila at hindi man lang magawang huminga. Walang emosyon mong tiningnan ng mga mandirigma sa gilid. Gaano karami ang alam ninyo tungkol sa sekta kung saan kabilang si Yefeng? Si Yefeng ay disipulo ng Xuan Sect, 80 li ang layo. Bago pa man magsanay ang taong iyon para maging immortal, marami na siyang nagawang kasamaan. Pero tinanggap pa rin siya sa sekta. Ang pinuno ng sekta na iyon, ay ang kaisa-isang cultivator sa dakilang Qin na naninirahan sa mundo ng mga mortal. Pero ayon sa mga sabi-sabi, nasa death seclusion na siya sa loob ng 100 taon. Sana nga totoo nang umakyat sa langit ang matandang yun. Ang isang taong kayang magturo sa isang basura tulad ni Yefeng, ay siguradong hindi rin mabuting tao. Pagkatapos nito, bumalik sa kapayapaan ng iyong buhay. Nais ng 4 na dakilang sect master na ipaayos ang sira-sira mong maliit na bahay. Ngunit tinanggihan mo sila, lumipas ang 80 taon, pumanaw na ang lahat ng dati mong kakilala. Tanging ang matandang bahay na ito na lang ang may bakas ng nakaraan. Kailangang may itiraman lang na ilang lumang bagay. Hindi nagtagal, dumating na naman ang dati mong kakilala, ang opisyal mula sa Shenghu Division. Noon, napakasigla pa niya. Pero ngayon, matanda na siya at uugod-ugod. Puro puti na ang kanyang buhok, napabuntong hininga ka. Ang tagal na ninyong naglalaban. Hindi pa rin ba tapos? Pumanaw na po ang dating emperador, at isang batang pinuno ang pumalit sa trono. Pagulo po ang sitwasyon sa korte. Ngayon, bumagsak na ang unang linya ng depensa. Lahat ay dahil sa kamahalan, ang Grand Princess, na bihasa sa mga aklat ng digmaan. At personal na nagtungo sa larangan ng digmaan. Kaya't nagawa naming ipagtanggol ang pangalawang linya ng depensa, kahit paano. Ginoo, wala nang magagamit na general ang dakilang Qin. Hindi na rin namin maasahan ang mga sekta ng mga immortal. Ngayon, kayo na lang po ang makapagliligtas sa dakilang Qin. Ang Grand Princess ang namumuno sa hukbo. Wala na bang mga general ang dakilang Qin? Bakit isang babae pa ang kailangang lumaban? Ang kamay mong handa ng tumanggi ay huminto sa ere. Nang makita ng matanda ang iyong walang emosyong ekspresyon, nakala niyang ayaw mo pa rin pumunta. Kaya't nagtiimbagang siyang nagsabi. Bagamat isang babae ang mahabang prinsesa, taglay niya ang tindig ng dakilang ninuno. Sabi niya, kung babagsak ang dakilang Qin, ang mga mamamayan sa mundong ito ay magiging mga alagang hayop na pagkukunan ng dugo ng mga tagahilagang di. Hindi ko sinabing hindi ako pupunta. Ginoo, nanggaling din po kayo sa mundo ng mga mortal. Matitiis niyo po bang panoorin na lang? Ang kaso lang, naubos na ang lahat ng general ng dakilang Qin. At kailangan pang isang babae ang sumalo sa lahat. Talagang hindi na ito tama. Ginoo, kung kayo po ay kikilos, tiyak na matitigil ninyo ang digmaan. Tama na, huwag mo na akong bulahin. Nasaan ang lokasyon? Isuot mo ang salakot. Nagmamadaling sinabi ng matanda, ang Guanxia Pass ay 3,000 li ang layo mula rito. 3,000 li. Sumakay ka na lang ng kabayo pabalik. Bago pa man matapos ang kanyang salita, naramdaman na lang ng matanda ang isang malakas na hangin na hamampis sa kanyang mukha, na siyang dahilan kung bakit hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang anino ng kanyang kausap sa loob ng silid. Tanging sa sahig na gawa sa berdeng bato. Ang naiwan ay 2 yapak na may lalim na kalahating chi. Samantala, sa larangan ng digmaan na 3,000 li ang layo, Guanxia Pass, ang papalubog na araw ay kasing kulay ng dugo. Ang huling tanggulan na ito ng dakilang Qin ay malapit nang bumagsak sa mga sandaling ito. Sa ibabaw ng pader ng kuta, nagkalat ang mga bangkay, sa ilalim ng isang punit-punit na bandila ng dragon. Ang mahabang prinsesa na si Liu Ruyan, ang kanyang baluting pilak ay nabahira ng matingkad na pula. Nakasandal sa isang basag na espada. Habol ang kanyang hininga, siya ang huling karangalan ng maharlikang pamilya ng dakilang Qin. At sa labas ng kuta, tila isang maitim na ulap ang bumabalot sa buong lugar. Ang 10,000 hukbo ng hilagang di ay hindi nagmamadaling sumalakay sa kuta. Dahil sa gitna ng himpapawid, may isang matandang nakalutang na nakasuot ng robe na kulay dugo. Ang matanda ay nakatapak sa isang dambuhalang sandatang mahika na gawa sa puting buto. Hawak niya sa kamay ang isang watawat ng libu-libong kaluluwa. Hindi mabilang na mga kaluluwang puno ng hinagpis ang naghihinagpis sa loob nito. Ngumisi siya ng may kasamaan. Munting dilag. Ako ang elder ng sektang Chiyu. Nakikita kong mayroon kang potensyal sa paglilinang. Kung masunurin kang magiging alagad ko, maaaring mag-iwan ako ng kahit isang patak ng dugong maharlika ng dakilang Qin. Kung hindi, ngayon din ay papaslangin ko ang lungsod para dalisayan ang mga kaluluwa. Demonyo, ang dakilang Qin ay mayroon lamang mga prinsesang namamatay sa laban.
Hindi mga maharlikang nabubuhay ng nakaluhod. Kung ayaw mo sa pakiusap, sa dahas kita kukunin. Malamig na suminghal ang matandang nakasuot ng damit na kulay dugo. Winasiwas niya ang watawat ng libu-libong kaluluwa sa kanyang kamay. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na hangin. Hindi mabilang na mga itim na kaluluwa ang nagtipon upang bumuo ng isang higanteng kuko ng multo. At buong bagsik na sinampal ang pader ng lungsod. Ang ataking ito ay tinatawag na kuko ng kaluluwa ng kadiliman. Ito ang buong lakas na atake ng isang cultivator na nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Sa ilalim ng hampas na ito, ang mga ordinaryong hukbo ay agad na matutunaw na parang nana. Napapikit na lang sa kawalan ng pag-asa si Liu Ruyan. Hindi niya kailanman inakala, nasa huling hakbang na lamang para maprotektahan ang kanyang bansa. Isang cultivator pa mismo ang makikialam sa digmaan ng mga mortal. Ito na ba ang katapusan ng dakilang Qin?